Welcome po sa Acts Community Ministries. Welcome sa lugar na ito. At ang pagpapala ng Diyos ay patuloy na sumagana sa inyong buhay. Ayan, the blessing of the Lord be with you. Purihin ang Panginoon. Alam niyo po, last Sunday, I shared the message about Jesus opens blind eyes. He gives a clear sight, a clear vision sa buhay ng mga sumasampalataya sa Kanya. At ngayong umaga, ang message na akin pong dadalhin sa inyo ay napakagandang message. At sa katotohanan, ito ay kinakalaban ng kaaway sapagkat it talks about deliverance. So today, I will preach this message about Jesus brings deliverance to the oppressed. There is deliverance for those who are oppressed, for those who are spiritually oppressed, for those who are suffering spiritually, emotionally, mentally, and even physically, nakakaranas ng paghihirap. So, ang ating Panginoong Hesus ay naparito para magbigay ng kalayaan. Amen? Pagkasabi sa katabi mo, ang Panginoong Hesus ay naparito para ikaw ay maging malaya. Malayang malaya. Amen? Yun yung purpose ng kanyang pagdating. Yun yung purpose ng kanyang presence. For us to experience the fullness of freedom. For us to experience deliverance. So in Luke chapter 4 verse 18, again, we subject ourselves to the word of Jesus, to the purpose of Jesus coming, to His word. And Jesus said, "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed." Lagi po natin itong dinideclare, lagi po natin itong binabanggit, itong dahilan ng pagdating ng Panginoong Jesucristo. Upang maranasan natin yung kapangyarihan ng gospel. Maranasan ng bawat isa yung kagalingan sa mga bagbag na puso. Kalayaan sa mga nakakulong, pagkadilat ng mata sa mga bulag. And today, to set at liberty those who are oppressed. Pagkaroon ng kalayaan silang mga pinahihirapan. In the King James Version, it says, the purpose of Jesus is to set at liberty them that are bruised. That is the purpose, the very reason why Jesus came, to set at liberty. Magbigay ng kalayaan sa kanila na mga pinapahirapan. To them that are bruised, sa kanila na talagang nakaranas ng matinding pagkabugbog or gawa ng kaaway, yung matinding gawa ng kaaway. The phrase to set at liberty in Greek is apostelio aphesis, which means to set apart or to appoint for deliverance those who are suffering from demonic oppression and bondage. That is the very reason why Jesus came, to set apart, to appoint for deliverance those who are suffering from demonic oppression. Na ang Panginoong Hesus magbigay ng ganap na kalayaan sa kanila na nakararanas ng matinding pagpapahirap, matinding gawa ng kaaway, matinding pananakip ng kaaway. That is the purpose why Jesus came, to set apart, to set us apart, to set you apart, to appoint you for deliverance. Na ikaw ay italaga sa kalayaan. Na ikaw ay maging ganap na malaya. Kasi hindi natin alam, may oppression na nangyayari. Now, the word bruised in Greek is trauo, na ang ibig sabihin, it refers to individuals who are oppressed. No, yung word na bruised, na ginamit sa King James Version, ang ibig sabihin nun, ito ay trauo in Greek, that it refers to individuals who are oppressed,
suffering from various forms of spiritual, emotional, psychological, or physical injuries due to demonic influence. Kaya ang message nito, mga kapatid, ay kinakalaban, inaatake ng kaaway sapagkat it directly assault the demonic activity, the demonic influence, ang makajablo na pananakit at pagpapahirap spiritually, emotionally, mentally, and physically. So niyo, mga kapatid, maraming tao nakakaranas ng oppression o pagpapahirap ng diablo. Maraming tao, kahit na mga believers o mga Christian, nakakaranas ng tawag na brokenness o pagkadurog ng kanilang kalooban o paghihirap ng kanilang kaisipan, paghihirap ng kanilang emosyon, paghihirap ng kanilang kalooban sapagkat hindi nila alam, hindi sila naging aware na nakapagbigay sila ng pintuan para sa demonic influence. Ito ang nangyayari sa panahon natin. Kahit na Kristiyano, nakakaranas ng oppression because they are not aware, hindi nila namalayan na nakakapagbigay sila ng daan, ng entry point sa diablo, sa masamang espiritu para makapanira, makapangwasak ng kanilang kalooban, makapanggulo ng kanilang kaisipan at ng kanilang emosyon. Sabi ng Ephesians chapter 4, verse 27, it says, in the Amplified Bible, it says, do not give the devil an opportunity. Pakitapik yung katabi mo, sabi mo sa kanya, huwag mong bibigyan ng pagkakataon ng diablo. Huwag mo siyang bibigyan ng tsansa sa iyong buhay na pinsalain niya ang iyong kaisipan. Pinsalain niya ang iyong emosyon. Do not give the devil an opportunity to lead you into sin by holding a grudge. Huwag mong bibigyan ng diablo ng karapatan na ikaw ay magumon sa kasalanan sa pamamagitan ng pagkikimkim ng sama ng loob, ng grudge, ng pag-nurture ng anger, o ng pagtatago, pagkikimkim ng galit, o ng harboring resentment, o yung pagtatago, o yung tinatawag na pagkikimkim ng tinatawag na hinanakit at kapaitan na dulot ng poot. Kaya may mga tao, may mga Kristiyano, no, may mga umating sa church, at marahil meron kang kaibigan, o marahil meron kang kamag-anakan na talagang hindi nila alam, they are not aware na nabibigyan nila ng pagkakataon, ng opportunity, ang diablo na makapaminsala sa kanilang kaisipan, na nadadala sila doon sa kasalanan. Tandaan natin, ang kasalanan ang nagiging entry point, ang nagiging pintuan ng kaaway upang siya'y makapaminsala ng tao. Spiritually, emotionally, mentally, and even physically. Do not give the devil an opportunity. The other version says, do not give the devil a foothold. That foothold will become a stronghold na magbibigay siya ng matinding pwersa upang ikaw ay guluhin, upang ikaw ay kanyang pahirapan. In 1 Peter chapter 5, verse 8, in the Amplified Bible, ganitong sinasabi, be sober, ibig sabihin, be well-balanced and self-disciplined. Maging matino ang inyong kaisipan, maging handa kayo, be alert, and cautious at all times. Maging maingat kayo, maging mapagbantay kayo sa lahat ng pagkakataon. Why? Because your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion. The Bible is teaching us. That is why we subject ourselves to the Word of God. That is why we hear what the Bible is saying to us. Because the devil is like a roaring lion na siya humahanap ng kanyang masisila, ng kanyang mawawasak, ng kanyang guguluhin, ng kanyang pahihirapan. Kaya may mga taong spiritually oppressed, mentally oppressed, emotionally oppressed sila.
Dahil nagkaroon ng pagkakataon ang kaaway sa kanilang buhay. Mga kapatid, pag-usapan natin to. Ano yung mga pintuan na pwedeng maging dahilan upang ang dyablo ay makapaminsala, makapanakit, magpahirap? What opens the door to demonic influence that brings oppression into our lives? Ano po yung mga pintuan na ito? Una po, persistent sinful behavior. Yung paulit-ulit na paggawa ng kasalanan. Ang kasalanan ay nagiging pintuan, nagiging entry point ng dyablo upang kanyang guluhin ang iyong isipan. Upang kanyang saktan ng iyong emosyon. Upang ikaw ay kanyang pahirapan. Engaging in ongoing, unrepentant, sinful actions and persistent feelings of guilt and shame over past actions can lead to a sense of spiritual oppression. Yung galit o yung guilt o yung hindi na pagsisisihang kasalanan sa nakalipas at patuloy itong ginagawa at nangyayari. Ito ang nagiging entry point ng kaaway upang makapaminsala, magpahirap ng isang tao. Sabi ng Bible in 1 John chapter 3, verse 7, it says, "Dear children, mga anak," sabi diyan, "don't let anyone deceive you about this." Do not allow everyone to deceive you. It says, when people do what is right, kapag isang tao gumagawa ng matuwid o ng tama, ito yung nagpapakita na siya ay matuwid. Na katulad ni Kristo na matuwid. So kapag ginagawa mo mabuti, ginagawa mo tama, ito ay nagpapakita na ikaw ay kay Kristo. Sapagat si Kristo ay matuwid. But sabi ng verse 8, but when people keep on sinning, yung tinatawag nating persistent sinful behavior, keep on sinning. Kapag ikaw, matin ka ng church, nagbabasa ka naman ng Bible, nagpipray ka, pero patuloy ka sa kasalanan na nakatago sa iyong buhay, na patuloy mong ginagawa, ito ay nagpapakita na ikaw ay kanino? Ano sabi ng Biblia? Ikaw ay sa dyablo. That is what the Bible is saying to us. That's why Jesus came to bring deliverance. Bigyan tayo ng kalayaan. Yun yung purpose ng kanyang pagdating. At ang kasalanan, ito yung nagpapahirap sa buhay ng isang tao. Kahit ito yung nakalipas, nakaraan, pero yung guilt, yung shame noon ay patuloy na ito ay nagbibigay ng pagpapahirap sa isipan, sa emosyon, sa kalooban. When people keep on sinning, it shows that they belong to the devil who has been sinning since the beginning. But the Son of God came to destroy the works of the devil. Amen? Ang Panginoon ay dumating upang wasakin ang gawa ng kaaway. Can we give Him the praise? That is the very reason, the purpose why Jesus came. To destroy the works of the devil. Kaya ikaw, you belong to Jesus. We belong to Christ. At kung tayo ay kabilang o tayo ay kay Kristo, tayo po ay kailangan mamuhay na matuwid. Ano man yung kasalanan na paulit-ulit na ginagawa, kailangan itong pagsisihan. Kailangan itong talikuran upang hindi ka pahirapan ng kaaway. Kasi ito yung nagiging entry point. Kaya nga, I pray that the Holy Spirit will give you this conviction. Na ma-sense mo, ano ba yung nangyayari? Bakit parang ganito ang buhay namin? Parang lagi ako nahihirapan. Spiritually, nahihirapan ako. Physically, nahihirapan ako sa buhay. Even financially. Bakit? Kasi merong gawa ng kaaway. Merong oppression. Merong demonic activity working against you. Kaya sa wikang Tagalog, sabi diyan, mga munting anak, huwag kayong padayak kanino man. Don't be deceived. Huwag kayong magpadaya. Kasi ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid. Ngunit ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Tandaan natin ito. Kapag patuloy mong ginagawa ang kasalanan, ito ay sinasabi na ikaw ay sinasamahan ng dyablo. And his purpose is to destroy your life.
But Jesus came to destroy the works of the devil. Kaya dapat maging aware po tayo na hindi mo alam na pwedeng nabibigyan mo ng opportunity ang dyablo sa iyong buhay. Pangalawang pintuan kung bakit nakakakilos ang kaaway, nagbibigay siya ng oppression, ng pagpapahirap. Ito ay natawag na trauma and emotional wounds. Yung trauma, nagkaroon ka ng nasugatan ang iyong kalooban. Nagkaroon ng matinding sugat. Emotional and psychological wounds from past trauma or abuse can manifest as spiritual oppression. Minsan may mga tao na trauma sila, nakaranas sila ng abuse, at dahil doon, dahil na-trauma sila, na-abuse sila, na-bully sila, nagagalit sila. Deep inside, nagkakaroon ng tinatawag na oppression sa kanila. Let me give you an example. In Psalm 38 verse 4, si David ay sumulat ng ganito, sabi niya, "My guilt has overwhelmed me like a burden too heavy to bear." Sabi niya, yung guilt ko, ito ay mabigat na dalahin sa aking buhay. Merong guilt sa kanya. Merong kasalanan sa kanya na para bang nagpapahirap sa kanya. And then sabi dito sa verse 5, sabi niya, "My wounds fester." Yung aking sugat ay malabis na lumalala and are loathsome because of my sinful folly. Ano itong nagawa ni David? Si David nakaranas siya ng trauma. Nakaranas siya ng abuse. Remember? Si David, siya ay naging lingkod ni Saul. Naging armor bearer siya ni Saul. Kaya lang si Saul nainggit sa kanya. Kasi naging mas magaling siya kaysa kay Saul. Kaya si Saul pinagbantaan siyang patayin. Kasi si David, napatay niya si Goliath. Kaaway ng Israel. At ang mga tao nagsabi, si Saul pumatay ng 100. Si David ay pumatay ng libo-libo kasi yung kapasidad ni Goliath ay 1,000 ang kapasidad na. Kaya si Saul, siya ay kanyang binuli, kanyang inabuse, siya nagbigay ng trauma kay David. Kaya nga si David, isang araw, kanyang sinibat. But in 1 Samuel chapter 24, makikita natin ginawa ni David. If you will read, no? Explain ko lang sa inyo, 1 Samuel 24. In verse 4, si Saul nagdala ng kanyang mga sundalo para patayin si David. At dahil sa pagod niya, nahiga siya doon sa may kuweba. Sabi ng mga tauhan ni David, sabi niya, "Lord," tawag sa kanya, "Lord, Panginoon, Master, ito na yung pagkakataon na mapatay mo yung iyong kaaway. Kasi nakaranas ka ng trauma, nakaranas ka ng pang-aabuso sa kanya." So ang ginawa ni David, pinutol niya, lumapit siyang dahan-dahan kay Saul na natutulog, ginupit niya ng kanyang tabak yung damit, yung kapirasong damit ni Saul. At nung ginupit niya yon, then suddenly, the Holy Spirit gave him a conviction in his conscience. Na sinabi sa kanya, that man is anointed. Even though that man make an abuse in your life, bagamat yung tao na yon, na leader mo, ay nakapanakit sa'yo o nakagawa ng hindi maganda sa'yo, wala kang karapatan na magrebelde sa kanya. Wala kang karapatan na natapikin siya. Kaya nga yung kanyang pagkakagupit ng kapirasong damit nung ni Saul ay nagbigay sa kanya ng matinding trauma, lalo na napuno, lalong nakaranas siya ng kabigatan sa kanyang buhay. Dahil ginantihan niya ang kanyang leader. That is why, sabi niya, yung sugat sa aking kalooban, lumalala. Alam niyo mga kapatid, nais ko sabihin sa inyo, kung may kuya ka, may ate ka, o matanda sa'yo, pag lumaban ka sa kanila, the Holy Spirit will give conviction to you na hindi ka dapat lumaban sa kanila. Bakit? Kasi mas matanda sila. Lalo na sa leader, kasi anointed sila ng Panginoon. Never to speak against the anointed of God. Let the Lord deal on that person. Hindi tayo. Amen? So, that case,
yung pagkakataon na yun ay nagbigay ng open door para i-oppress ng demonyo si David. Yung trauma at emotional wounds, nag-create ito ng pintuan ng pananakit at pagpapahirap sa kanya ng kaaway. The same with us. Kung nangyayari ito sa iyo. Kung minsan lumaban ka sa nanay mo, lumaban ka sa tatay mo, lumaban ka sa leader mo. Ito ay nagbibigay ng daan upang ang dyablo i-oppress ka. Pangatlo, negative thought patterns. Yung negatibong kaisipan na paulit-ulit na nangyayari. You see, harboring persistent negative emotions such as anger, hatred, or extreme fear can provide an entry point to demonic influence. Yung pagkikimkim ng mga negatibong emosyon, katulad ng galit, ng poot, ng sama ng loob, ay nagbibigay ng impluensya sa dyablo para ang isang tao ay kanyang pahirapan. Kaya yung verse natin, sabi ng Ephesians chapter 4 verse 26, when angry, do not sin. Kapag ikaw ay nagalit, huwag kang magkasala. Pwede ba yung pastor? Pwede. Huwag kang lubugan ng araw sa iyong matinding galit, sa iyong matinding sama ng loob. Huwag lumipas ang buong araw na ikaw ay punong-puno ng pagkainis. Hello? Huwag kang lubugan ng araw na ikaw ay punong-puno ng pagkapuot at pagkamuhi sa iyong sarili. Amen? When angry, do not sin, do not ever let your wrath, your exasperation, no, yung pagkainis ay manatili hanggang sa paglubog ng araw. Verse 27, again it says, do not give the devil an opportunity. Do not give the devil an entry point sa iyong galit, sa iyong poot, sa iyong sama ng loob, sa iyong hinanakit. Huwag mong bibigyan ng puwang ang dyablo sa iyong buhay. Kasi magbibigay siya sa iyo ng mental oppression, emotional oppression. Pahihirapan ka niya. Are you with me? Nakaka-relate po ba tayo ngayong umaga? Maraming pintuan na hindi natin alam, maaaring hindi mo alam, na nakakapasok ang dyablo, na minsan nagtatanong ka, bakit ganito buhay namin? Bakit parang ang gulo-gulo ng bahay namin? Bakit lagi kami nag-aaway? Bakit laging may sigawan sa loob ng bahay? Kasi ikaw yung nagiging pintuan dahil sa iyong galit, sa iyong hinanakit, sa iyong sama ng loob, na nalubugan ka ng araw sa iyong galit, na nagkaroon ng pagkakataon ng dyablo para ikaw ay i-control, para ikaw ay kanyang i-oppress, para ikaw ay kanyang pahirapan. Negative thoughts, negative emotions, like anger, hatred, fear, and 4, unforgiveness. Kung hanggang ngayon, yung tao nagkasala sa iyo, galit na galit ka sa kanya, hayaan mo siyang patawarin. Ngayong umaga, paglabas mo sa lugar nito, mag-decision ka na magpatawad ka. Kasi hindi ka lalayuan ng dyablo hanggat hindi ka nagpapatawad. Learn to forgive. Amen? Learn to forgive. Harboring resentment and inability to forgive others or oneself can lead to spiritual oppression. I-oppress ka ng dyablo, pahirapan ka ng dyablo, hanggat hindi ka nagpapatawad. Kaya nga yung aking mga anak, minsan nainis sila sa akin. No? Ang dali ko daw magpatawad. Bakit madali ako magpatawad? Kasi alam ko yung sinasabi ng Biblia na kapag ako ay hindi nagpapatawad ng taong nakapanakit sa akin o nang haras sa akin o nang bully sa akin o nag-accuse sa akin, kapag hindi ko sila pinatawad, lagi akong sasamahan ng demonyo. Pag hindi ka nagpatawad, the demonic influence will continue to harass your life. In Matthew 18, verse 32, sabi dito, his master, after he had called him, ito yung istorya na pinatawad siya ng 10,000 talento, pero yung 100 lamang hindi siya makapagpatawad. Kaya pinatawag siya ng kanyang master, sabi sa kanya, pinatawad kita sa lahat ng iyong pagkakautang kasi nagmakaawa ka sa akin. Verse 33, sabi sa kanya, hindi ba dapat magbigay ka ng habag? Hindi ba dapat maging compassionate ka, maging merciful ka?
because mercy triumphs over judgment. You should be merciful and compassionate. Gaya ng aking pagpapatawad sa iyo. Gaya ng aking kahabagan sa iyo. Just as I pity you, sabi ng master. Verse 34, his master was angry and delivered him to the torturers. Now listen carefully mga kapatid. Mabigat itong word na torturer. Itong word na torturer, sa Greek ay basanistes. Na ang ibig sabihin, tormentors. Na kapag hindi ka pala nagpatawad, ino-oppress ka ng demonyo. Tinotorment ka niya. Mentally, emotionally, and even physically, bibigyan ka niya ng sakit, ng karamdaman. Tandaan nyo, ang sakit, ang karamdaman, hindi galing sa Diyos. Galing yan sa demonyo. At ang demonyo kaya siya nakakapanakit dahil mayroong kasalanan. Ang hindi pagpapatawad ay isang kasalanan. Amen? Jesus came to set at liberty, to set apart, to appoint for deliverance those who are oppressed. The reason why we're saying this, I'm telling you this, kasi merong oppression na kinakailangang makita natin na ito'y nagiging daanan, nagiging pintuan ng dyablo para makapaminsala. These tormentors, they are demonic spirits na nagbibigay ng psychological, emotional, and physical suffering to an individual. Yung tormentor na yan. At hindi lamang tormentor, kundi tormentors. Plural, marami sila. Labas-pasok, pahirapan ka. 24 hours a day. Kaya ang iba hindi makatulog sa gabi kasi mayroong nagtotorment sa kanya. Yung taong galit na galit ka, tulog na tulog siya, maayos ang tulog niya. Ikaw, dahil sa galit mo at ayaw mo siyang patawarin, hindi ka makatulog. Inis na inis ka. Kanino nangyayari yan? Hello? Nangyayari ba yun sa'yo? Talagang galit na galit ka, inis na inis ka. Pero hindi mo alam, akala mo normal lang yon. Hindi normal yon. May tormentor sa'yo. May nagpapahirap pag hindi ka nagpatawad. Kaya pakatapik ng katabi mo, sabihin sa kanya, patawad. Kahit gaano katindi yung kasalanan niya. Amen? Kahit gaano kasakit ang ginawa sa'yo, mag-release ka ng pagpapatawad. Kasi pag hindi ka nag-release ng pagpapatawad, ito torment ka. Pahihirapan ka ng masamang espiritu. Pwede mong sabihin, Pastor Christian ako Anak ako ng Diyos. Tingnan nyo, sabi ng Matthew 18 verse 35, My heavenly Father also will do to you if each of you from his heart does not forgive his brother or his sister his trespasses. Pahintulutan ng Diyos Ama yon. Pag hindi ka nagpatawad. Kaya si Paul, alam niya ang strategy ng dyablo. Sabi niya sa 2 Corinthians chapter 2, verse 10, sabi niya, Now whom you forgive anything, I also forgive. Sabi niya, yung pinatawad niyo, pinatawad ko na rin. Yung nangharas sa inyo, pinatawad ko na rin. Yung nag-accuse sa inyo, pinatawad ko na rin. For if indeed I have forgiven anything, I have forgiven that one for your sakes in the presence of Christ. Ang iyong pinatawad ko rin. Ang aking pinatawad, kung kayo magpapatawad, ay alang-alang sa inyo. Kaya ako nagpapatawad din, alang-alang sa inyo. Kasi pag hindi ako nagpatawad, pahihirapan ako. Ito, torture ako ng kaaway. Kaya sa mundong ito, you cannot please everyone. Kahit nagaano kabuti ang gawin mo, kahit na 1,000 pang kabutihan ang gawin mo sa isang tao, isang pagkakamali mo lang. At yung isang maliit na pagkakamali mo. Di ba? Yung isang maliit na pagkakamali mo, nabura na ang 1,000 kabutihan mo. Pero kahit na, learn to forgive. Release forgiveness. Amen? Kaya sabi ni Paul sa verse 11, verse 10 sabi niya, nagpapatawad ako, kasi verse 11 sabi niya, lest Satan, take note of this, lest Satan should take advantage of us.
Ginagawa namin ang pagpapatawad upang hindi kami malamangan. Hindi kami maisahan. Hindi magbigay ng advantage ang dyablo sa aming buhay. Mga kapatid, ang hindi pagpapatawad ay nagiging daan upang ang isang tao ay pahirapan ng demonyo. At mismong si Satan mismo ang magpapakawala ng kanyang mga demonyo sa isang taong hindi magpapatawad. Kaya kahit na gaano kasakit, pastor, sakit. Hindi ko makalimutan yung ginawa niya. Ting makikita ko siya kahit na picture lang. Galit na galit ako. Tandaan mo, kapatid, yan ay oppression. Pagpapahirap ng kaaway. Sino gusto maging masaya ngayong umaga? Sino gusto maging mapayapa? Maluwag ang kalooban. Learn to forgive. Release forgiveness. Amen? Can we give Him the praise? Panglima na pintuan ng kaaway or entry point, exposure to negative environments. Na-expose ka o napapabilang ka sa isang environment na negative. Na naglalaan ka ng oras sa isang lugar na ang tao ay violente. Merong sinatawag na substance abuse o inuman. Merong mga tao na, kumbaga, merong mga tinatawag na addictive behaviors, mga taong palamura, mga taong mapanlait na ito yung iyong tinatawag na environment. Na ito mga taong hilahin ka sa kasamaan and yet you're still with them. Sabi ng 1 Corinthians 15 verse 33, do not be deceived. Huwag kayong magpadaya. Do not be deceived and misled. Evil companionships or associations corrupt and deprave good manners, morals, and character. Pastor, kailangan maging liwanag tayo sa kanila. Of course, kailangan tayo maging liwanag sa mga taong nasa kadiliman. Pero yung ikaw ang may influence, na yung iniinom nila, na alam mong hindi mo dapat inumin, ay iinumin mo rin. Na yung kanilang lingwahe ay magiging lingwahe mo rin. Na yung pagmumura ay magiging pagmumura mo rin. Do not be deceived. Huwag tayo magpadaya. Amen? Go away from negative environments. Lumayo ka sa mga taong isasama ka sa kasamaan. Isasama ka sa kalokohan. Do not be deceived. Evil companionships corrupt, deprave good manners. Ang masamang kasama sumisira ng magandang pag-uugali, ng moralidad at ng kabutihang asal. Amen? Layuan natin ang bawat anyo ng kasamaan. Pang-anim, engaging in occult practices. Yung nakikiisa ka, nag-i-involve ka sa activities ng occultism, ng cult, ng witchcraft. Yung nanonood ka ng horror movies. Yung nakikinig ka ng mga demonic music. Yung nagbabasa ka ng horoscopes. Naglalaro ka ng spirit of the glass. Ini-involve mo yung sarili mo sa mga occult practices. Another area, another entry point ng dyablo. Sabi ni Lord in Deuteronomy chapter 18, verse 10, there shall not be found among you anyone who makes his son or his daughter pass through the fire. Huwag makakasumpong sa inyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy. Dalawang version yan. Yung nagsusunog, sinusunog yung kanilang anak, kanilang mga anak na lalaki at babae na alis sa Panginoon. Or another version, yung nagpaparaan sa apoy. Ibig sabihin yung dumadaan sa apoy. Sa India may ganon, di po ba? Merong mga taong dumadaan sa apoy. That is occultism. The one who practices witchcraft, yung mga nagpa-practice ng witchcraft, mga panguhula, pagmamasid, or pamahin, or pag-enkanto, or panggagaway, walang masusumpungan sino man sa inyo. Bakit? Kasi ito ay nagiging daan ng kaaway. Verse 11,
or one who conjured spells, or a medium, or a spiritist, or one who calls up the dead. So yung mga tumatawag sa mga patay, sumasangguni sa mga patay, or nakipagsanggunian sa masamang spirito, nakikipag-usap sa masamang spirito. Sapagkat sabi ng verse 12, for all of those things, or who do these things, are an abomination to the Lord. Kasuklam-suklam sa Panginoon, yung witchcraft, yung pangkukulam, yung panggagaway, yung pagtatawas. Kasuklam-suklam yun sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi ito itinuturo ng Biblia na dapat gawin ng mga believers, ng mga sumasampalataya sa Panginoon. At dahil kasuklam-suklam ito sa Panginoon, nagiging daanan ito ng dyablo upang pinsalain, wasakin ang buhay ng isang tao. Oppression comes because of this. And last, sexual immorality. Sexual sins such as adultery, fornication, incest, homosexuality, lesbianism, bestiality, pornography, and other forms of sexual sins lead to demonic oppression. The Bible is saying to us, sexual sins lead to demonic oppression. 1 Corinthians 6, verse 9, do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Alam ba ninyo na ang hindi matuwid, ang mga gumagawa ng kasamaan, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Take note of the word, do not be deceived. In other words, be aware. Magkaroon kayo ng kamalayan. Maging bukas ang inyong kaisipan. Ang mga fornicators, idolaters, ang mga adulterers, take note what the Bible said, homosexuals, nor sodomites, huwag kayong padaya. Ang mga mapakiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga nakikiapid, nangangalunya, mga binabae, mga pumapatol sa kapwa lalaki o kapwa babae, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. At may mga tao na they are not aware of this. I'm not against lesbianism or LGBT community. I'm not against them. We're praying for them that the Lord will enlighten them. But they are not aware, hindi sila aware na mayroong oppression ng kaaway sa kanilang buhay. The Bible is saying, do not be deceived. Huwag kayong magpadaya. Verse 10, maging ang mga magnanakaw or thieves or covetous, mga sakim, mga drunkards, mga manglalasing, mga mapagmura or revilers, extortioners o mga manggagancho, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. And because they will not inherit the kingdom of God, they will be oppressed. I-oppress sila, isusuppress ng kaaway ng dyablo. Kaya the Bible is saying, 1 Corinthians 6 verse 18, flee from sexual immorality. Layuan ninyo ang lahat ng anyo ng immoralidad. Or sexual immorality. Layuan nyo ang immoralidad. Ang lahat ng kasalanan ay ginagawa sa labas ng katawan. Pero ang sexual immorality lamang ang nagkakaroon ng kasalanan sa katawan. Na kapag isang tao nagkaroon ng tinatawag na sexual sins with somebody, nagkakaroon ng tinatawag na soul ties o yung pagtatali ng kaluluwa. Pagtatali ng emosyon, pagtatali ng kalooban, pagtatali ng kaisipan, at nagkakaroon ng tinatawag na bondage, oppression. At doon nakakapaminsala ang kaaway. So sexual immorality leads to demonic oppression. At kung ito'y ginagawa natin, o ginagawa ng iba sa atin, lapit natin ito sa Panginoon. Hayaan natin ang Panginoon ay magbigay ng pagpapalaya sa atin. Kaya na sinasabi ng ating text, that Jesus came to set at liberty them that are bruised. Luke chapter 4, verse 18, in the King James Version, Jesus came. Jesus' purpose, His aim is to set at liberty, meaning to set apart, to appoint somebody from
oppression. For deliverance from oppression of the demonic spirit to set at liberty. Kaya nga yung phrase na apostelio, aphesis, meaning to set apart, to appoint for deliverance. Yun ang nais ni Lord sa atin. Amen? Pakisabi sa katabi mo, yun ang nais ng Panginoon sa'yo. Nai-appoint ka niya. Italaga ka niya sa isang matuwid, sa isang banal na pamuhay, sa isang malaya at masayang pamumuhay. Pinagpalang pamumuhay. So the question today is this, what is deliverance? Pastor, ano ba ibig sabihin ng deliverance? Ano ba ibig sabihin itong binabanggit ng Panginoon na He set apart, He appoint for deliverance those who are suffering. Sila na nakararanas ng spiritual oppression, ng demonic oppression. Paano mangyayari itong tinatawag na deliverance? But first, what is deliverance? You see, deliverance is the expulsion of the demonic spirit from a person, place, or thing. Pagpapalayas. Palayasin natin. Palayasin sa buhay ng isang tao o maging sa lugar o sa isang bagay ang demonic spirit, yung demonic oppression. That is deliverance. Palayasin. Kasi kapag ang isang tao nagkakaroon tinatawag na sexual sins sa labas ng marriage, merong demonic oppression, may demonic spirit na nagtatali sa kanila. Mentally, emotionally, willfully. So we need to bring deliverance, and deliverance is the expulsion of the demonic spirit. Second, deliverance is to break the chains of wickedness. Ang deliverance, ang pagpapalaya na ginagawa ng Panginoong Hesus, ito yung binibreak, pinuputol yung tali. Kaya nga may soul ties na binabanggit ang Biblia tungkol sa taong gumawa ng isang sexual sins o ng isang sexual act apart from marriage. So it's to break the chains of wickedness. Third, deliverance is the destruction of satanic yokes. Ang deliverance o yung pagpapalaya ay pagwasak doon sa pamatok ng dyablo. Ang pamatok o yung yoke na tinatawag ay nilalagay ito sa dalawang hayop para gumawa sila na magtrabaho. Kapag ang isa ay bumabagal, nahihinder yung pagsulong. At kapag doon sa yoke na yon, ikaw at ang kaaway, ang purpose ng kaaway is to control your progress. Kaya nga satanic yoke controls one's progress. Kaya may mga Kristiyano na ang tagal na sa Panginoon. 5 taon, 10 taon, pero yung progress niya, yung spiritual growth, ang bagal, still immature pa rin. Bakit? Kasi merong satanic yoke na naghihinder, nagko-control ng kanyang paglago. That is why we need deliverance from oppression. And that is the reason why Jesus came. Jesus came to bring us deliverance. Another is, deliverance is the removal of curses and spells that witchcraft put on people's heads, which many people do not know. Ang deliverance, ito ay pag-aalis ng sumpa at mga spells na ginagawa ng mga mangkukulam o ng witchcraft. Again, deliverance is uprooting evil seeds. In deliverance, ina-uproot yung masamang binhi planted by the enemy. You see, the enemy is an expert in planting evil seeds in the life of a person. Di mo alam, you are not aware, nagpa-plant siya saya. Nagbabato siya sa'yo ng binhi ng kasamaan. Mga kapatid, we're in this battle every day. Nangyayari ito. That's why ako every day, nag-pray. Every day, I put on the whole armor of God. Put on the belt of truth, breastplate of righteousness, shod my feet with the preparation of the gospel of peace, and I take the shield of faith that will quench the fiery darts of the enemy. Why? Because every day, ang kaaway, siya ay nagpapalaso ng kanyang masamang binhi, na nagbibigay ng masamang kaisipan,
nagbibigay ng poot, ng galit, ng hindi pagpapatawad, ng pagkainis, ng hinanakit sa isang tao. So deliverance is uprooting evil seeds. Ina-uproot, tinatanggal yung masamang binhi na binabato o inilalagay o itinatanim ng kaaway. Verse 6, deliverance is the removal of any satanic control. Ang deliverance ay pag-aalis ng pagkokontrol ng kaaway. When there is satanic control, it stops a person from moving forward. Kapag may pagkokontrol ng kaaway sa isang tao, pinipigil niya yung taong yon sa kanyang pag-usad, sa kanyang paglago. Deliverance is a release from evil attachment. Amen? Sa palagay nyo, kailangan natin ng deliverance. Kung ikaw nakakaranas ka ng mga nabanggit natin kanina, we need deliverance. Because deliverance refers to being rescued, liberated, or set free from suffering and spiritual bondage and oppression of the demonic spirit. Kaya yung message nito, mga kapatid, ay kinakalaban ng kaaway. Bakit? Kasi ito ay merong kapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan para ang isang tao ay magkaroon ng ganap na kalayaan. It's about rescuing, liberating, or setting free somebody from suffering. Kung nararanasan mo yung nagsasuffer ka emotionally, hirap na hirap ka emotionally. May mga pagkakataon sa gabi, hirap ka sa pagtulog. Hindi mo alam, ino-oppress ka ng kaaway. Pinahirapan ka kasi merong naging entry point sa'yo. Maaring kasalanan, maaring yung tinatawag na negative environments and unforgiveness and everything na binanggit natin kanina. But I have good news for you today. What is the good news today? The good news is Jesus, the Lord, is a refuge for the oppressed. Psalm 9, verse 9, it says, the Lord is a refuge. Amen? Ang Panginoon, kanlungan ng mga pinapahirapan. Kung nakaranas ka ng pagpapahirap ng kaaway, the Lord is our refuge. Amen? Pakisabi sa katabi mo, ang Panginoon, ang iyong kanlungan. Kumanlong ka sa Panginoon. Magpasakop ka sa Panginoon. Ang Panginoon ang ating stronghold, siya yung ating matibay na muog sa panahon ng kaguluhan, sa panahon ng pag-o-oppress ng kaaway, sa panahon ng pagpapahirap ng kaaway, siya si Yahweh, ang takbuhan ng mga pinapahirapan. Alam niyo ba ang pangalang Yahweh? Siya yung breath natin. Kaya, Yahweh. When you call upon the name of the Lord, in His name, He will deliver you from evil. Aalisin ka niya sa pagkaalipin, sa pagpapahirap ng kaaway. Psalm 12 verse 5, it says, for the oppression of the poor, for the sighing of the needy. Ano yung sighing? Yung buntong hininga ng mga nangangailangan. God said, the Lord said, I will arise, says the Lord. I will set him in safety for which he yearns. Ilalagay ko siya sa kaligtasan. No, the word safety in Hebrew is Yesha. We can say, yes, Lord. Yesha. Na ang ibig sabihin, deliverance, rescue, welfare, and victory in Jesus' name. Amen. The Lord will arise. Kasi ang Israel na pinahirapan sila, ino-oppress sila ng kaaway. In the book of Exodus chapter 2, nung namatay yung Pharaoh, at sumulpot ang isang panibagong Pharaoh, nagpapahirap sa kanila. Nagbuntong hininga sila. Alam niyo po ba yung buntong hininga ay isang uri ng panalangin? Yahweh. Tinatawag mo ang pangalan ng Panginoon. Na sa panahon ng pagpapahirap, sa panahon ng paggugulo, sa panahon ng pag-o-oppress
pag-aalipin ng kaaway. Sa panahon na nakakaramdam ka na parang ang hirap-hirap ng buhay, ang bigat-bigat ng buhay, ang bigat ng iyong kalooban, bumuntong hininga ka lamang na pag sa buntong hininga mo, tumawag ka sa pangalan ng Panginoon. Bakit? Kasi sabi ng Acts 10:38, basahin natin ng malakas. Ready? Go! God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Amen? Do you believe that? Naniniwala ba kayo na ang Panginoong Isus, He was anointed? Jesus said, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, and to set at liberty them that are bruised, them that are oppressed. God anointed Jesus with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil. For God, the Father, the Holy Spirit, they were with him. Jesus is still the same. Until today, He is doing good. Hanggang ngayon, siya'y patuloy na gumagawa ng kabutihan. Ipasakop mo yung sarili sa Kanya. Siya yung refuge. Submit yourself to Jesus. Until today, siya ay gumagawa ng kabutihan. Hanggang ngayon, siya ay nagpapagaling, siya ay nagpapalaya ng mga pinahihirapan ng masamang espiritu. Kung sa pakiwari mo ngayon, sa mga nabanggit natin na pintuan, naging entry point ng kaaway, isa doon, o dalawa doon, o tatlo doon, hindi ko alam. Jesus is here to do good works in your life. Maranasan mo ang kanyang kabutihan. So the word healing in Greek is aiomai. It means to bring deliverance and wholeness. This is the purpose why Jesus came. Jesus is still in the business of doing good. Siya patuloy na gumagawa ng kabutihan, nagpapalaya, at nagbibigay ng pagkabuo. Nadurog ka. Nadurog ang iyong kalooban. Naggalit ka, nainis ka. Bubuuin ka niya. Amen?